Sa mga naghahanap ng kalutasan sa kanilang problema, sakit, karamdaman, walang katahimikan, walang kapayapaan, makinig sa aral ng salita ng Diyos at magkaroon ng liwanag tungo sa maganda at buhay na pinagpala ng ating Panginoon. Mula sa programa Tingin sa Itaas, mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na 5 hanggang 6 ng umaga dito sa FB Live. Tingin sa Itaas. Okay, magandang umaga po sa ating pong lahat dyan, mga kapatid sa Panginoon. Magsimula na po tayo. Salubungin po natin ang araw ng Miyerkules po, mga kapatid sa Panginoon, ang punong-puno po ng pag-asa sa gabay at patnubay po ng ating banal na Espiritu Santo. Palakpakan natin at parangalan ang Diyos na makapangyarihan po sa lahat na hindi po nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Sikat may dalang pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat dyan, mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah. Mayroon mang suliranin. Ayan, binabati po natin sila Sister Ana Daisy, sila Sister Bernadette Ramos ng Barangay Burgos, si Ate Pem Hison. Magandang umaga po sa inyo pong lahat yan, kay Brother Sam Soto. Good morning po at kay Pastora Grace Libriel. Good morning everybody. Let us welcome the Holy Spirit at sabihin po natin sa umagang ito, I am blessed, pinagpala tayo ng Panginoon. Oh, good morning Pastor Bonnie ng Gimban, Nueva Ecija. E Ate Jessica Rigdao, magandang umaga po sa ating lahat yan. Pinagpala tayo ng Panginoong Diyos. Isa na naman masiglang umaga na punong-puno po ng pag-asa ang ating pong pagsasama-samahan. Kay Ate Jo Akay ng San Jose Occidental, Mindoro, pinagpalang araw. Kay Ate Casey ng San Francisco, Llanera, Nueva Ecija, magandang umaga po sa inyo pong lahat dyan. Hallelujah. Let us welcome the Holy Spirit kay Brother Gilbert. Magandang umaga kay Brother Gilbert Bautista, kay Ate Jessa Victoria, kay Ate Sister Bernadette Ramos, pinagpala kay Sister Christine Agustin, kay Brother Sam Soto. Napakapalad po ng bawat isa na tunay nga po nagpapakita po ng kasabikan sa salita ng Panginoong Diyos. Pinagpala ang araw na ito, mga kapatid. Good morning po. We are so much blessed by the Holy Spirit. Hallelujah. Salamat po. Welcome, Lord. Good morning po kila Ate Roxanne Nunez. Hallelujah. Kila Ate Jocelyn Agustin. Magandang umaga kay Kapitan Ramos ng Barangay Burgos. Good morning po sa inyo pong lahat dyan. Pinagpala tayong lahat dyan. Kila Ate Sharon Divina Gracia. Nako, napakapalad ng tao ito. Alam niyo po ba kung bakit? Kanina pa po siya nagme-message po sa akin. Alas 4 pala nagme-message na po sa atin. Hallelujah. At bumabati po na isang magandang umaga from Zamboanga City, Mindanao. Hallelujah. Glory to God. Ay batiin din po natin Sister Ann Ebwen ng Zambales, ano po, na nanonood po sa atin palagi sa programa pong Tinig sa Itaas. Good morning Ate Lea Ramos, kay Ate Marites Diego ng mga taga-barangay Burgos po ito ng Lupao, Nueva Ecija. Hallelujah. Let us welcome the Holy Spirit. Let us welcome God. Salitang buhay sa puso mo, magpakailanman. Tingin sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Ay Sister Divina Vicente. Hallelujah. Good morning po sa ating pong lahat dyan, mga kapatid sa Panginoon. Pasiglahin po natin ang araw na ito na punong-puno po ng pag-asa sa salita ng Diyos. Hallelujah. Kalimutan muna natin mga problema. Hallelujah. Ipaubaya po natin sa Diyos ang lahat ng ating pong mga pinagdaraanan. Ang Diyos po ay may kasagutan sa lahat ng ating mga suliranin sa buhay. Hallelujah. Good morning kay Ate Lenny Soto ng Canada. At salamat din po doon po sa mga kapatid po natin sa Amerika na nanonood po. Doon po kila Sister McDonald, doon sa pamilya McDonald ng Amerika. Ano po, kila Sister Shirley Rolona Morcilla. Yun po ay nasa Australia, sa Melbourne, Australia. Maraming maraming pong salamat sa mga kapatid po natin na patuloy po sumusubaybay. Kay Ate Edeline Arosena na nasa Taiwan. Hallelujah. Kay Ate Roma ito na nasa Oman. Kay Ate Jocelyn
at sa Pigaw na nasa Oman din, kay Ate Rowena Bakilar, kay Sister Rowena Bakilar na nasa Dubai, at sa pa kay Rosemary Bakilar naman po na nasa Kuwait. Magandang umaga po kay Pastora Maria Asuncion Chongson. Hallelujah, glory to Jesus. At sa ilang sandali naman po tayo po ay mananalangin. Pinagpala po tayong lahat ngayong umaga kay Brother Louie Carino na nasa Tarlac. Good morning, Brother Louie. At kay Sister Michelle de los Reyes, good morning po sa ating lahat dyan. Kay Pastor Elizabeth Zapatero, good morning, good morning. Pinagpala ang umagang ito, punong-puno tayo ng ligaya, kapayapaan at patnubay po ng Banal na Espiritu Santo. Hallelujah! Sikat may dalang pag-asa, buhay ay sisigla, simulang pasalamatan siya. Kung mayroon mang suliranin, dapat lang alalahanin. Hallelujah. Mayroong nagmamahal. Okay, tayo po ay magsimula na po manalangin sa Panginoong Diyos na buhay at makapangyarihan po sa lahat. Dakilang Ama, napakaganda ng umaga. Masigla na naman, Panginoon, at kalakasan ng inyo po pinagkaloob sa amin at pag-iingat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At kami po ay lubos na nagpapasalamat sapagkat lagi pong sumisigaw sa kagalakan ng aming mga puso sa tuwing kami babangon sa umagang ito, sapagkat, Panginoon, binuhay mo na naman kami, dinugtungan mo na naman ang aming buhay. Hallelujah. Sa araw na ito ng Miyerkules, Panginoon, na punong-puno po ng pag-asa. Ang araw na ito ay punong-puno ng ligaya. Ang araw na ito, Panginoon, ay punong-puno ng iyong patnubay. Salamat po, Panginoon Diyos, sa lahat ng kalakasan, sa lahat ng pagpapalat biyaya na amin pong tinatanggap sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. At hayaan po ninyo, O Diyos, na sa ang umagang ito ay patuloy na makapagbigay ng karangalan po sa inyo. Linisin niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga pagkakamali, mga desisyon sa buhay na hindi po nakapagbigay ng kaluguran sa iyo. Patnubay, O Diyos, ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu ang aming pong idinadalangin, at ang inyong pong lingkod, O Diyos, ay hawakan po ninyo ang aking mga labi, Panginoon. Masabi lamang ang nararapat at hindi masabi ang hindi nararapat, Panginoon. Itago mo ko sa iyong likuran, Panginoon, at mapagpala at may taas lamang ang iyong banal na pangalan sa buhay ng bawat mananampalataya, Panginoon, sa bawat nakikinig sa programa ito sa mandako ng buong mundo, Panginoon, na nakakaabot po ang iyong mga banal na salita sa pamamagitan po ng programang ito. Ay pinaubaya ko po sa Banal na Espiritu Santo, Panginoon, ang mayaman mong salita. Hallelujah, ko po ang siyang magbigay ng karunungan, kaalaman at pangunawa po sa amin pong mga napapakinggan araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes sa programa pong itong Tinig sa Itaas. Panginoon, ikaw po ay maparangalan, O Diyos, at ingatan ang buhay ng bawat isa, at idinadalangin din po namin, O Diyos, sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo at sa banal mong dugo, O Diyos, na kami balutan at ingatan. Hallelujah, sa lahat po ngayon na gising na, Panginoon, nagsisipaganda sa mga trabaho, Panginoon, at umaasa sa iyong mapagpala at mayamang salita, Panginoon, at sinasaway namin, O Diyos, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus ang gawa ng diablo sa aming mga buhay. Ito'y walang kapangyarihan, ito'y walang karapatan, Panginoon, sapagkat kami ay mga pinili mo, tinawag mo, Panginoon, at inihanda sa iyong mabuting layunin, Panginoong Diyos. Salamat po, Ama. Sinasaway namin ang gawa ng diablo sa karamdaman ay walang kapangyarihan sa amin, ang mga kahirapan ay walang kapangyarihan sa amin, sapagkat si Kristo ang naghahari sa amin sa pangalan ni Jesus. Maraming pong salamat. Hayaan po ninyo, O Diyos, ng umagang ito na punong-puno ng pag-asa sa iyong mga salita. Ay pinagkakatiwala ko ang bawat isa. Ay pinagkakatiwala ko ang aming mga trabaho, ang aming buhay sa maghapong ito, Panginoon. At nagpapasalamat po kami na punong-puno, Panginoon, na kagalakan, sapagkat ikaw ay hindi nagbabago, hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Patuloy mo kaming sinasabaan sa landas ng aming buhay na aming tinatahak araw-araw. Salamat po, Diyos, sa iyong kapurihan, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and Amen. Good morning po kay Ate Carol Herrera ng Muñoz, Nueva Ecija. At kay Ate Joy, ay good morning kay Ate Lydia. Good morning, kumusta ka po, Ate Lydia Aloner na nasa Lukban, Quezon? Magandang umaga. Hallelujah. At sa pamilya Disagon na nasa General Trias, Cavite, magandang umaga po. Pinagpalang araw po itong mga kapatid, kila Ate Telma Librel ng Barangay Agupalo, Nueva Ecija sa Lupao. Ayan, good morning po kay Ate Annabel Disagon ng General Trias, Cavite. Maraming pong salamat po sa inyong pong lahat yan. Buwan na po ng September, wag po natin kalilimutan mga kapatid, ang ating pong programa ay nasa YouTube channel na.
Sa pinangamagatampong tinig sa itaas, good morning Ate Arlene Cabiltes. Pinagpalang araw at salubungin po natin ng masiglang araw ang umagang itong mga kapatid. Hallelujah, glory to Jesus. Kay Brother Arnold Romero, napakaganda po ng ating pag-aaralan po ngayon mga kapatid, at ninitiya ko po sa inyo 100% assurance mula sa ating Diyos na buhay. Pagtawag niya ang pakinggan, salitang buhay sa puso mo mapagkailanman. Kay Brother Valdez Santiago ng Palayan City, Nueva Ecija. At magandang umaga kay Pastora Maribik de Guzman ng Barangay San Francisco ba? San Felipe, Lianera, Nueva Ecija. Magandang umaga po Pastora Maribik de Guzman at kay Pastora Bing, sa mga nanonood po sa atin dyan sa iba't ibang dakon ng lugar po ng ating bansa. Hallelujah. Kay Sister Jennifer na nanonood po mula sa tawag doon sa Caloocan, sa may Nabotas. Kay Sister Replida Hinton ng United Kingdom, magandang umaga. Hallelujah. Sa mga kapatid po nating nanonood po sa iba't ibang panig ng mundo, marami pong salamat sa inyo pong pagsubaybay. At sa ilang sandali na lamang po, makikinig na po tayo ng aral ng Panginoong Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Kay Ate Renalyn Nolasco ng Maribeles, Bataan. Good morning kapatid. Sa puso mo mapagkailanman, tingin sa itaas ang tanging mong buhay. Hallelujah. Okay, magpapasimula na po tayo ng pag-aaral po ng salita ng Panginoon Diyos. Para sa lubungan muna natin ng palakpak ang Panginoon. Hallelujah. At bigyan po natin ng masiglang tugtugin, awitin at medyo mag-inat-inat po tayo. Ayan. Hallelujah. Ay nako. Ibang klase po kasi kapag ang tao po'y palaging nakangiti at nakatawag doon masaya ka sa umaga, sinasalubong ang magandang atmosphere ng presensya ng Diyos, yung presensya po ng Panginoon natin pong inaabangan na araw-araw dito po sa ating programa po mga kapatid, at makakasigaw ng victory. Ayan, pinagpala tayo ng Panginoon Diyos. Okay, good morning po maging kay Ate Joakay na nasa San Jose Occidental, Mindoro. Magandang araw po ang akay sa lamangan peanut butter, Yan, talaga naman wala pong kapagod-pagod. Hallelujah! Okay, sa mga salita po ng Panginoon Diyos, atin na pong babasahin po ang salita ng Panginoon. Napakasimple. Pero sabi ko nga kahapon, after the program po kasi, lagi po ako mayroong mga katalakayang mga tao, nakipag-usap po tayo, humingi po tayo ng feedback, kumusta ba yung mga narinig na aral, ano ba ang balita, ano ba ang mga komento na makatutulong po upang lalo po natin ma-improve, yung pong pagpaparangal po sa Diyos. Ginagawa po natin na lahat ng bagay ay hindi po para sa tao, ito po ay para sa kaluwalhatian po ng ating Diyos na makapangyarihan na hindi po nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Take it on the way and listen to me. You have to seize my sense, release me with Hallelujah. it is not easy, please me. Ayan, okay may bigyan pasasalubungan natin ng masasayang mga mag-inat-inat po tayo. Huwag natin papakita sa jablo na tayo ay mga mukhang talunan. Dapat ipakita natin sa kaaway na tayo ay lagi na lamang victory. Yan ang dapat natin sinisigaw sa pagising pa lang natin sa umaga. Tayo po ay magpapasiglang awitin palagi. Ipurihin natin at itaas lagi ang banal na pangalan ng ating Diyos sapagkat lagi tayong makakasumpong ng victory. Yan ang ating mararanasan araw-araw sa ating mga buhay, mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah. Okay, pasimulan na po natin mga simpleng aral. Sabi ko nga kanina, napag-usapan po namin sa mga simpleng aral na nga lang, medyo yung iba'y nahihirapan pa. Alangan palalimin pa natin, ang palalimin po ito. Ang Diyos na po magpapalalim, yung pagkauhaw natin, yun ang ating palalimin, yung itaas natin, pataasin natin ang pananampalataya po natin sa Panginoon Diyos, pasiglayin natin ang ating araw na lagi tayong punong-puno ng pag-asa. Iyan yung ika nga medyo nabubuhayan po tayo ng loob mga kapatid sa Panginoon. Okay, so simulan na po natin. Basahin po natin sa aklat ng Unang Tesalonika. Ito'y pamilya sa mga nagbabasa ng Bible. Unang Tesalonika
chapter 5, verse 17. Ganito po ang nakalagay. Simpleng-simpleng salita. Pray without ceasing. Ang title po ng ating pag-uusapan po ngayong umaga, marami na ba sa atin ang nakakaranas na sumusuko, tumitigil sa pananalangin? Marami na ba ang napapagod sa pananalangin? Marami na bang nagsasawa sa pananalangin? O marami nang tamad sa pananalangin? Huwag naman sana, wag naman na nawang mangyari po na tayo ay makaranas ng panghihina sa mga pananalangin po natin araw-araw. So dito pa lang sa title, ay simpleng-simple lamang po. Ikaw pa ay sumusuko na o give up ka na ba o ayaw mo na ba sa pananalangin dahil minsan ay hindi mo nakikita ang mga kasagutan sa ating mga panalangin, mga kapatid ko sa Panginoon. Hallelujah, glory to God. So dito po sa ating pong pag-aaral, makikita po natin, dapat ba tayong tumigil o dapat ba tayong magpatuloy sa ating pong paglilingkod sa pamamagitan po ng pananalangin natin sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan. Isa po sa pinakamasakit na karanasan na po pwedeng maranasan ng isang Kristiyano sa kanyang pamumuhay araw-araw ay yung mararamdaman mo na parang ang iyong panalangin ay tumatama sa kisame. Bakit kaya? O parang sa madaling salita ay parang nagbabounce mga kapatid. Na minsan ay nagdudulot sa atin ng panghihina ng loob. Bakit kaya ang tagal-tagal ko nang nananalangin, tagal-tagal ko nang tumatawag, tagal ko nang sumisimba, o sabihin natin, matagal na akong dasal ng dasal, lahat na ginawa ko, pero bakit kaya parang walang mga sagot sa mga panalangin aking ginagawa araw-araw? Mga kapatid, ito po ay mapag-uusapan po natin. Sabi nga, the most painful aspect of the Christian life ay yung maramdaman mo, yung maramdaman. Ulitin ko, yung nararamdaman na sa pananalangin na parang tumatama sa kisame. Bakit kaya? At pakiramdam natin ay walang nangyayari o walang nagaganap. Hallelujah. Sa madaling salita, kapag nararamdaman mo na ang panalangin ay hindi sinasagot, ay nako, medyo babaguhin po ito ng ating pong pag-aaral po ngayon. Normal po, minsan bilang tao, sabi nga po dito sa ating pong pinag-aaralan, normal po na maramdaman po natin yung minsang frustrated tayo, kasi nga hindi natin alam kung paano tayo makakakuha ng solusyon sa dami ng problema ang kinakaharap po natin. Bawat tao ay nakakaranas ng iba't ibang suliranin sa buhay. Bawat tao, lalo na po yung mga hopeless na, meron nga po akong nakakausap, minsan nawawala sa paglilingkod sa Panginoon. At sa totoo lang naman po, ang nagiging dahilan ng pagbagsak ng isang tao sa paglilingkod sa Panginoon o bilang Kristiyano ay yung pong kakulangan ng tama pong pananalangin, mga kapatid. At higit sa lahat, importante po, the first or one of the most or the best requirements na gusto ng Panginoon Diyos ay yung magkaroon tayo ng pananampalataya sa bawat panalangin ating pong binibitiwan. Sa bawat panalangin hinihingi po natin sa Panginoon Diyos. Sa bawat panalangin, mga kapatid, na ating pong idinudulog po sa Panginoon, mga kapatid ko. Hallelujah, glory to God. Mga kapatid, ang ating pong pananalangin, minsan pakiramdam natin parang nothing. Hallelujah. Parang sa pakiramdam natin ay useless. Minsan ang nararamdaman natin, nakakatamad na ito po, normal na nararamdaman po natin. Minsan frustrated po tayo kasi gusto natin agad instant sagot. Naku, may proseso po ang Diyos. Ito po ang ating pong pag-aaralan. Bakit kaya ito ay nararanasan natin? Kahit ito'y nararamdaman natin, sabi nga dito, kung nararamdaman mo na ang prayer mo ay hindi sinasagot, don't give up on prayer. Huwag tayong titigil sa pagtawag sa Panginoon. Sabi nga alam niyo yung acronym na madalas nating nababasa, yung salitang push, pray until something happen. Naku, talagang totoo po ito. Manalangin tayo, tumawag tayo sa Diyos, huwag kang susuko, huwag kang bibigay kahit pa anong mangyari. Okay, pag-aaralan po natin ito. Number 1, dapat nating malaman ito. Kung nararamdaman mo na ang panalangin mo ay parang give up ka na, this feeling ay hindi po galing sa Diyos. Ang ganitong damdamin na kapag ka ang panalangin mo ay na gusto mo nang sumuko, ikukorek ko lang, gusto mo nang sumuko sa pag-pray, sa pagtawag sa Diyos, may mga danger po ito. Ito po yung mga dahilan
kung bakit minsan ang ating panalangin ay hindi po nasasagot. Kung bakit minsan nararamdaman natin na parang ang panalangin po natin sa Panginoon ay nagbabounce o parang sa kisame lang tumatama sapagkat ganito po ang sitwasyon. Yung mga ganitong nararamdaman mo na parang hindi sinasagot ng Panginoon o gusto mo nang give up. To make the word short, give up. Ayaw mo na. Mga kapatid, ang ganitong pakiramdam ay hindi po galing sa Diyos. Ito po ay galing sa dyablo. Ano mga kapatid? Yung ganitong pagsuko sa pananalangin ay hindi po nanggagaling sa Diyos. Ito po ay galing sa kaaway. Huwag po tayong titigil. Ipakita natin, una sa Diyos na makapangyarihan at ipakita din po natin sa kaaway na tayo po, mga kapatid, ay hindi dapat sumusuko. Tingnan po natin yung prayer sa Garden of Gethsemane. Ano po ba ang sitwasyon dito? Matthew chapter 26 verse 41. Nakalagay po dito. The spirit is willing, but the flesh is weak. Sabi ng Panginoong Jesus doon, ginigising niya sila Pedro sa Garden of Gethsemane, watch and pray. Sapagkat may paparating na mga tukso sa buhay. Tukso lang ba ang darating? Hindi lamang po mga tukso sa buhay ang po pwede pong dumating at maranasan ng tao. Watch and pray, maraming problemang paparating. Watch and pray, may bagyong paparating, bagyo ng buhay. Watch and pray sapagkat hindi natin alam kung ano ang po pwedeng sumunod na mga kaganapan sa mga susunod na oras, mga araw o mga taon po ng ating buhay. Kaya sabi ng Panginoong Jesus nung ginigising niya sila Pedro doon sa Garden of Gethsemane, same word 3 times, binalik-balikan niya, natutulog si Pedro. Ang sabi ng Panginoon Jesus, hindi ba kayo maglalaan man lang kahit isang oras o kahit sandaling oras ng pananalangin upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng tukso o ang lahat ng problema at maging sa mga pangangailangan po natin na marami tayong pangangailangan araw-araw mga kapatid upang wag tayong mahulog sa pagkakasala. Watch and pray. Pero sabi ng Panginoong Jesus, gustong-gusto ng Espiritu na tayo ay manalangin pero ang ating mga laman o katawang lupa ay lagi na lang mahina, very weak, sabi ng Panginoong Jesucristo. Kaya tayo laging hinihikayat ng Panginoon, ini-encourage tayo ng Panginoong Jesucristo na tayo po ay laging tumawag at manalangin. Alam niyo po ba sa totoo lang? Naiinggit po ako doon sa ibang relihiyon na talaga namang walang kapatiran, walang puto lang kanilang pagtawag sa kanilang Diyos na tinatawag. Samantalang yung mga nasa tamang proseso, yung mga taong talagang tama ang Diyos na pinaglilingkuran, ito pa yung mga taong minsan tamad manalangin, pero gusto nilang makamit at masagot ang lahat ng kanilang pangangailangan. Well, mga kapatid, sa mga ganito pong pagkakataon, ay hindi po natin makakamit ang mga sagot sa mga pangangailangan po natin kung tayo mismo, pakiramdam natin, titigil ka ba sa pagtawag sa Panginoon Diyos? Titigil ka ba sa pananalangin? Titigil ka ba sa paglapit sa Diyos? Hindi po dapat. Huwag tayong titigil hanggat hindi natin nakakamit ang lahat ng ating pangangailangan sa buhay, mga kapatid. Tayo po ay tinawag ng Panginoon para sumagana. Ito po'y kasama sa pangako ng Panginoon. Pero kung mga ganito po ang ating nararamdaman na laging pag naakit po tayo, katulad po dito, everyday, dito sa devotion po natin, sa morning service natin, dito sa morning sharing natin, everyday nag-iimbita po ang Panginoon, everyday hinihikayat po kayo, bumangon tayo, gumising tayo para manalangin, mag-aral ng salita ng Panginoon Diyos sapagkat hindi natin alam kung kailan aatake ang kaaway. Mga kapatid, ito'y palagi natin pinagandang sa spiritual realm o sa spiritual world. Hindi natin nakikita mga bagay na ito. Pero salamat sa Diyos. Ito pong pag-aaral na ginagawa po natin ay para sa Panginoon upang mabantayan hindi lamang po yung ating buhay, hindi lamang yung ating espiritu, hindi lamang yung ating pangangailangan, kundi madatnan tayo ng Diyos na naglilingkod sa Kanya hanggang wakas. Kapag ang pakiramdam mo, sabi dito, kung totoo na ang iyong panalangin ay hindi nasasagot, kung ganito ang pakiramdam mo, minsan sasabihin natin, hindi naman totoo, tawag ako ng tawag sa Diyos, hindi naman totoo, hindi naman dumarating. Kapag ganito ang iyong nararamdaman, then you are living in a doubt. Punong-puno tayo ng pagdududa. Punong-puno tayo na hindi naman mangyayari yan. Bakit pa natin sinabing makapangyarihan ang Diyos? Bakit pa natin sinasabing ang Diyos ay siyang gumawa ng langit at lupa? And yet,
behind the word, nandoon yung pagdududa natin, nandoon yung kawalan ng ating pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan, mga kapatid ko sa Panginoon. Ang Panginoong Diyos ay totoo. Ang Panginoong Diyos, sabi ko nga minsan, di po ba, pagka nagbubulay-bulay po tayo, minsan tumingin tayo sa kalangitan. Pagmasdan natin ang lahat ng bagay ay nakalutang sa kawalan at walang humahawak kundi ang kapangyarihan at ang salita po ng Panginoon Diyos. Sabi po dito sa talata ng Santiago, chapter 1, verse 6, mga kapatid. Ito po ang nakalagay. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang pag-aalinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat na hinihipan at ipinapadpad ng hangin. Hallelujah! Sapagkat ang taong iyon ay hindi dapat mag-akala na siya ay tatanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon. Hallelujah, mga kapatid ko. Ang sino mang tumatawag sa Panginoon, sino mang dumadalangin sa Diyos, dapat ito ay punong-puno ng pananampalataya, mga kapatid ko sa Panginoon. Huwag po nating hahayaan, mga kapatid, na magkaroon ng kahit kaunting pagdududa ang salita ng Diyos. Hallelujah! Dapat tayo ay laging hahawak sa pangako po ng Panginoon Diyos. Ang sabi nun, kung siya'y hihingi, o sino man sa atin ay hihingi, dapat lagi tayong hihingi ng may pananampalataya at huwag katulad ng alon, pabalik-balik, paulit-ulit. Ito po gusto ko lang i-share, mga kapatid. Every time we pray, ito po personal na karanasan lang. Kapag ka po tayo nananalangin, leave it to God. Kapag ka may hiningi sa Diyos, leave it to God. Tapos bahala na po ang Diyos. Ang pananalangin, may pananampalataya ay yung araw-araw, Lord, gusto ko po ng ganito. Lord, bigyan mo ako ng ganito. Araw-araw. Minsan lang, ang Diyos po ay hindi bingi. Ang Diyos na tinatawag natin ay hindi po bingi. Hindi ito katulad ng mga Diyos-Diyosan na kahit dasalan mo araw-araw ay hindi ka maririnig. Hindi ito katulad ng mga Diyos-Diyos ang ginawa ng tao na kahit luhuran mo, kahit sabitan mo pa ng bulaklak yan, kahit sabit mo pa sa dingding yan, hindi ka maririnig. Ang Diyos natin ay Espiritu. Makapangyarihan sa lahat at batid niya ang lahat ng ating pangangailangan. Binanggit niya ito sa aklat ng Mateo chapter 6, hindi ka pa lumalapit sa Panginoon, alam na niya ang ating pangangailangan. So every time we utter the words o every time na sasabihin natin sa Panginoon ang mga dalangin po natin, magtiwala ka lang. Trust God. Huwag kang lalapit sa Panginoon nang walang pananampalataya. Napapansin niyo po ba na sa bawat pag-aaral po natin ay binabanggit yung salitang pananampalataya? Maraming Kristiyano kahit sa panahon pong ito, kinakapos po ng pananampalataya. Ang sabi ng Panginoon, kung magkakaroon lamang kayo ng gabutil na mustasang pananampalataya, ano pat ang bundok ay mapapalipat ninyo sa dagat. Hindi po yung literal na bundok. Baka mamaya may mga pilosopong namang sumagot dito na yung lipat, bakit subukan ko yung bundok ng Sierra Madre ay ilipat natin sa dagat. Hindi po yun ang tinutukoy po dito. Kahit gaano kalaki ang magiging problema sa hinaharap, kahit gaano kalaki ang problema sa kasalukuyan at sa darating na panahon, kapag tayo may pananalig at pagtitiwala sa Diyos, magtiwala ka na ang Diyos ay sumasagot. Sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20 na minsan na po natin binanggit, ang amen ay amen sa Panginoon, ang yes ay yes sa Panginoon. Hindi po nagbabago ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Naririnig po niya tayo. Tayo lang talaga ang minsan ay may pagkukulang. Pwede namang sa isang salita lang sabihin natin, Panginoon, gusto ko nakagalingan, then leave it to God. Bakit maraming miracle na nangyayari isang panalangin pa lang ay may gumagaling na? Basahin natin ang buong Biblia. Lalo na sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Yung may ketong na lumalapit, saglit lang, isang salita lang. Yung bulag na lumalapit, isang tawag lang sa Panginoon. Yung babaeng dinidugo, isang tawag lang sa Panginoon. Yung si Jairo na lumapit sa Panginoon, isang tawag lang sa Panginoon. At yan ay lahat ay nakasumpong ng victory. Nakasumpong ng kagalingan. Silang lahat ay nakakasumpong kaagad ng pagsagot ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Hindi sila nabigo kasi punong-puno ng pananampalataya ang mga taong ito. Hallelujah! Punong-puno sila ng pag-asa. Kaya kung tayo lalapit sa Panginoon, sa lahat ng ating pangangailangan,
Nangangailangan po ito ng masidhing pananampalataya, matinding pagtitiwala, at lagi po tayong magbabad sa panalangin sa Panginoon araw-araw kung gusto nating maranasan ang dakilang pagkilos ng Diyos na buhay, mga kapatid ko. Kapag pag ang isang Kristiyano ay nabubuhay sa pagdududa o doubt na tinatawag, mga kapatid, hindi po ito galing sa Diyos. Ito po'y galing sa kaaway. Binubulungan ka ng kaaway. Hindi totoo lahat yan, mga kapatid. Sasabihin nila ng dyablo, hindi totoo yan, mga kapatid ko. Magtiwala ka sa Panginoon, mga kapatid, sapagkat ang Diyos ay sumasagot. Lahat ng ito, kapag ang pakiramdam mo, if your prayer, tapos ang pakiramdam mo ay hindi sinagot, then you are living in a doubt. Huwag nating kaawitin yung awit na walang imposible sa Diyos. And yet, behind the song, punong-puno ka ng pagdududa. Sabi ko nga po sa inyo, kapag may idinideklara po tayong isang salita po dito, halimbawa, sinabi ko magkakaroon tayo ng isang coaster, mangyayari po yan sa panahong itinakda ng Diyos. Mangyayari yan sa panahon na kapag sinabi ng Diyos, yes ay yes, sa Diyos po yan manggagaling. Sa Diyos po lahat yan. Magtitiwala lamang po tayo, wag po tayong bibitaw, mga kapatid ko, sa Panginoon. Ang Diyos ay punong-puno ng pangako, libu-libong pangako, hundreds of promises, napakadami. Ilan pa lang ang ating nakakamit mula sa Diyos na buhay. Ay nako, talagang kaya gusto ko araw-araw iindak sa Panginoon. Gusto ko araw-araw masigla sa Panginoon. Bakit? Puno tayo ng pag-asa na ito'y darating. Kung noong araw pinanghinaan tayo, noon yung kasi nga nagkukulang tayo sa tamang komunikasyon sa Panginoon. Kaya kapag tayo ay kulang sa komunikasyon sa Panginoon, ang susunod ay konsumisyon. Ilagay natin sa tamang posisyon para tayo laging nakakondisyon at marami tayong panahon sa debosyon at sigurado maraming aksyon ang Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. Hallelujah! Ha? Ibuhos natin yung time. Naku, sa mga susunod na pag-aaralan natin yung katindihan ng pananalangin at pagtitiwala. Huwag tayo, sabi ni Santiago, huwag tayong gumaya na parang alon na pinapadpad ng hangin kung saan lang, sapagkat huwag aasa ang tao. Ang sabi niya sa verse 7, ang taong iyon na walang pananampalataya ay huwag mag-aakala na siya ay tatanggap sa Panginoon. Ano man ang ipinapanalangin natin, kapag tayo tumatawag sa Diyos, magtiwala ka, kapatid, ang Diyos ay sumasagot. Nagpe-pray tapos puno ng pagdududa. Oh no! Nagpe-pray tapos hindi naniniwala. Oh no! Nagbabasa ng Bible, ayaw magtiwala. Oh no! Nagdasal ka pa. Oh no! Dapat ang mga taong may pananampalataya ay talagang sumisigaw. Victory! Yan ang makakamit ng taong naniniwala sa kanyang panalangin. Kapag sumambit tayo ng panalangin, ang sabi ng Panginoon Diyos sa Aklat ng 1, hingin mo ang lahat sa pangalan ni Jesus at mangyayari. Ang Diyos ang lahat ang gumagawa nito, mga kapatid. Ang hinahanap lang sa atin, pananampalataya, magtiwala ka. Huwag tayong susuko, huwag kang bibigay. Naku, kung bakit minsan nakakapagod. Sabi, pray ako ng pray, katagal-tagal ko na nagpipray, hindi naman dumarating. Abay, huwag kang susuko. May proseso ang Diyos. Tandaan natin, hindi natin pwedeng utusan ang Diyos. Tayo ay inuutusan, manalangin tayo at magbantay sapagkat hindi natin alam kung kailan darating ang kaaway. Hindi natin alam kung kailan darating ang bagyo. Hindi natin alam kung kailan tayo mahuhulog sa mga tukso at mga problema ng buhay. Manalangin tayo, tumawag tayo sa Diyos na hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Ito ang panawagan ng Diyos sa lahat ng kanyang mga anak na kanyang tinawag, pinili upang pasaganain ang buhay, mga kapatid. Ay nako. Kung ikaw naman ay tutulog-tulog katulad ni Pedro, dapat yung mga katulad ni Pedro, ganito ang gawin natin sa kanila. Para magising, ano po? Para magising, mga kapatid, ganun ang gawin natin.
Maraming tulog na Kristiyano pag nananalangin, prayer meeting, tamad na tamad dumalo, prayer meeting, ayaw magsipunta kasi natok, magigising sa umaga, magdi-devotion, ayaw kasi bakit? Nakakantok, marami pa kaming gagawin. Masarap mamaluktot, magtsampurado na lang mamaya paggising kasi malamig ang panahon. Ay naku mga kapatid, wala pong mangyayari sa buhay po natin kung tayo po ay hindi kikilos, kung tayo ay hindi gagalaw. Mga kapatid, huwag tayong mamumuhay sa panalangin, walang pananampalataya sapagat ang Diyos ay hindi sumasagot. Mga kapatid ko, kaya dapat tayo ay magtiwala sapagat ang sabi ng Bible, wala kang matatanggap. Yung mga taong walang pananampalataya, kapag may pag-aalinlangan, ang sabi ng Bible, huwag kang umasa. Wala kang matatanggap na anumang bagay mula sa Diyos. Kaya tayo tinuturuan, sabi ng Panginoon kila Pedro, manalangin kayo kahit sandali lang. Ang dami pong kwento sa Bible na mga taong nananalangin na may pagtitiwala sa Diyos. Maraming imposible na nangyari sa Bible. Si Joshua, pinatigil ang araw sa gitna ng labanan. Si Elias na tumawag sa Panginoon, bumaba ang apoy mula sa kalangitan. Si Moises na tumawag sa Panginoon ng may pananampalataya, nahati ang dagat. At si Joseph na nanalangin sa hari at nakita niya kung paano kumilos, hindi nagutom ang kanyang buong pamilya dahil nagtitiwala sa Diyos. At lahat ng mga taong ito, nung magtagumpay, nung sinagot ng Panginoon ang lahat ng kanilang panalangin, ganito ang kanilang sinisigaw. Hallelujah! At napapangiti pa sila sa Panginoon. Glory to God. Kaya huwag tayong magdududa, huwag tayong parang alo na pabalik-balik, walang tiwala sa Diyos. Pag nagsalita tayo, Panginoon, I believe, I receive, tatayuan mo ito. Kaya maraming bigong Kristiyano, mga believer, mga tao sa buong mundo, hindi lang mga believer, maraming tao kasi pag tumawag, minsan suntok sa buwan. Kaya anong ginagawa nila? Para masagot ang mga panalangin nila kung ano-anong klaseng pag-aalay sa mga Diyos-Diyosa na hindi naman tinatanggap ng Panginoong Diyos na't buhay ang kanilang mga dalangin. Kung kanin-kanino nagpapasalamat sa mga kahoy na ginawa ng tao, doon nagpapasalamat, samantalang ang Diyos na lumikha ay hindi kayang pasalamatan. At kung sino-sino mga tao ang tinatawag, hindi po tao ang tutugon sa ating mga panalangin, kundi ang Diyos na makapangyarihan po sa lahat na hindi nagbabago. Ay pag nanalangin tayo, pag nasabi mo na, pabayaan mo na sa Diyos, hindi bingi ang Diyos sa panalangin. Ang problema yung ating damdamin. Ang problema yung ating nakikita. Ang problema yung ating nararamdaman. Ang problema yung sinasabi ng ibang tao sa ating katulad nung nangyari sa panahon po ni Job. Nung si Job ay sinubok ng Diyos, ang number 1 kontrabida sa buhay niya ay ang kanyang asawa, mga kapatid ko. Kaya isumpa mo na ang Diyos mo, sabi ng asawa ni Job, pero hindi bumigay si Job, nanatili si Job sa gitna ng pagsubok, si Job ay nanatiling tapat. At dumating ang panahon, mga kapatid. Victory! Sinagot ng Diyos ang kanyang mga panalangin mula sa kanyang karamdaman, nagkaroon ng matinding sakit karamdaman si Job, pero sumagot ang Diyos. Victory! At pagkatapos lahat ng nawala sa kanya ay ibinalik ng Panginoon dahil sa kanyang pananampalataya, si Job ay tumayo sa salita ng Panginoon. Victory! At ito ang kanyang nararanasan. Grabe! Kayang-kayang gawin ng Panginoon ng lahat ng bagay basta magtiwala ka lang. Pwede nating ma-overcome ang gawa ng dyablo. Sabi nga dito sa James chapter 4:7, kapag ka bumubulong ang dyablo, hindi totoo yan. Walang katotohanan lahat yan. Tandaan nyo, si Satanas ay ama ng kasinungalingan. Sabi ng John chapter 8, verse 44, ang dyablo ay ama ng lahat ng kasinungalingan. At sabi ng James chapter 4 verse 7, resist the devil and the devil will flee from you. Labanan mo ang dyablo, rebuke mo ang dyablo. Satanas, lumayas ka, lahat ng kasinungalingan, lumayas ka. Mga kapatid ko sa Panginoon, ma-overcome natin ang damdamin ito by rebuking the devil in the name of Jesus. Magtatagumpay po tayo, mga kapatid, sa pangalan ni Jesus. Lahat ng naramdaman, lahat ng negatibong kaisipan, lahat ng sinasabi ng dyablo, ito'y puro negatibo. Lumayas ka at lalayas ang dyablo sa ating mga buhay. At kung tayo po ay mananalangin, declare the words of faith. Gusto ko po sanang magbukas ng magbukas, pero kayo na po, ang halos aklat ng awit ay puro declaration of faith ng pananampalataya ng mga lingkod ng Panginoon na humawak sa salita po ng Diyos. Makita po natin dito kung paano the Lord is my shepherd. Ito'y pagtitiwala,
Sasamahan ako ng Panginoon kahit ako'y lumakad sa dilim, kahit lumakad ako sa gitna ng mga panganib, sasamahan ako ng Panginoon Diyos. God will supply, God will provide. Unahin mong kaharian ng Diyos at idaragdag ng Panginoon ang lahat ng ito sa iyo. Hallelujah, ang daming pangako. So pag tayo nananalangin, bumanggit tayo, mag-quote tayo ng mga verses sa Bible na makatutulong na para palakasin ng ating pananampalataya at pagtitiwala po sa ating Diyos, at masasabi natin, Victory! at tayo po'y makakaindak sa Panginoon. Hallelujah! Grabe ang ginagawa ng Panginoon. Ito'y kailangan po nating gawin, mga kapatid. Humawak tayo, magtiwala tayo. Sa bawat panalangin, binibigkas po natin. No double thoughts dapat po tayo. Ayaw ng Diyos ng pabago-bagong isip. Kapag sinabi ng Panginoon, sinabi ng Diyos. Kapag binanggit na ng Panginoon, hindi na niya ito pwedeng bawiin sapagat ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Okay, para makuha natin yung mga tamang pagsagot ng Panginoon. Sabi dito, sa Proverbs chapter 16, verse 2, minsan sa paningin ng tao ay tamang kanyang ginagawa, ngunit ang Diyos ay sa motibo ng puso po natin nakatingin. Sa motibo, depende po yan sa motibo. Sabi dito, kapag tama ang motibo ng iyong panalangin, ito yung sinasabi ko noon pa, ang iyong pananampalataya ay makatatanggap ng gantimpala physically. Ganito po yon. Remember that anytime you pray correctly, sabi dito, every time we pray correctly, and then your faith will be rewarded physically. Magmamanifest, o di po ba, the Word became flesh, and the Word became flesh. Nagkakaroon po talaga ng manifestation, declaration. Kapag tayo nagdideklara in a positive way, sinasabi natin to in a positive way, by darating, gagaling ka, kahit nasa bingit na nga ng kamatayan ang tao, nabubuhay pa dahil sa pananampalataya, mga kapatid. Yung mga dinideklara ng doktor, minsan, hindi ko minasabing masama po ang doktor, baka ma-misinterpret. Yung mga nawawala na po ng pag-asa, kaya nga marami, even mga doctors na-amaze sa paano nangyari to, no? Katulad po ng isa po natin mga kapatiran na nagpa-check up po sa doktor ng manggagamot, nung may naipanalangin po tayo, ano nangyari? Bakit wala na itong sakit karamdaman to? It is because of the faith that we believe. Naniniwala tayo sa salita ng Panginoon. Naniniwala tayo sa pangako ng Diyos na buhay na ang Diyos ay sumasagot basta tama ang motibo. Hindi po ito nakukuha sa kung ano-ano pa hong klase ng pagandahan ng mga sinasabi. Mga kapatid, ang sagot ng Panginoon ay depende sa motibo ng ating mga puso, mga kapatid ko. If we have the right motives and we pray correctly, marami pong panalangin delikado. Marami pong panalangin na hindi po talaga masasagot. Meron pong tinatawag na danger prayer, mapanganib na panalangin. Lalo na kung ito ay para lang sa personal na motibo mo, maaaring halimbawa gusto mo lang maging sikat, hindi ho tayo papanigan ng Panginoon Diyos. Maraming prayer, sabi nga, you ask amiss, no? Binabanggit po yan ng Bible, you ask amiss. Bakit? Depende po kasi yan sa motibo ng ating mga puso. Dapat po tayo ay manalangin at magtiwala po sa Panginoon ng buong buo, walang labis, walang kulang, sapagat ang Diyos ay sumasagot kahit nasaan, basta tama po ang motibo. Hallelujah! Kapag ka po tayo ay anytime nananalangin ng tama, ito po yung sinasabi ko, magsisimula ang Diyos na mag-initiate ng proseso spiritually, gagawin na ito ng Lord spiritually, and then ito po yung magsasagot physically. Tama po ang Bible, tama po ba? In the beginning was the Word, and the creation is from the Word. Sabi ng Lord, let there be light, nagkaroon ng liwanag. Let there be sun, moon, and stars, nagmanifest po yan. Let there be plants and let there be animals in the face of the earth. Nangyari po yan sa salita ng Diyos. Nagmamanifest po. Tandaan po ninyo, ang sandigan ng ating pananampalataya ay salita ng Diyos. Huwag po nating kakalimutan na ang lahat ng sagot ay nakadepende sa salita ng Diyos na ating pong pinangahawakan. Kung tayo ay maghahawak din lang naman sa salita ng tao o sa salita natin, I'm sorry, baka po tayo ay walang maasahan. Kaya nga sabi doon, salita ng Diyos, kung tayo mananalangin, marami pong word of God, no? Pray in the basis of the scripture.
Ito po ang ebidensya ng ating pananampalataya, at every time na binabanggit po natin ang mga word of God, mga words of God, marami po ito from Genesis to Revelation. Maniwala po kayo mga kapatid, ikaw ay may tuturing na isang victory. Sapagkat ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay hindi po ito naglalaho. Sabi nga, maglalaho ang langit at lupa, pero even a single dot, kahit patuldok pa lang ito doon sa bahagi ng salita ng Panginoon Diyos na ginagamit po natin araw-araw, ang Diyos po ay sumasagot. Ito po'y mananatili magpakailanman, from everlasting to everlasting, mga kapatid. Hallelujah! Ito po kasi yung kulang na po sa atin. Okay, kapag tayo nanalangin correctly, anytime we pray correctly, nag-i-initiate na po ang Diyos. Ito yung sinasabi natin, madalas narinig natin sa mga mangangaral. Kapag tama motibo ng panalangin natin, natataranta yung mga anghel sa paghahanda ng kasagutan sa lahat ng ating mga panalangin, mga kapatid sa Panginoong Diyos. Diba, naalala nyo, nung mababasa natin sa kasaysayan ni Job, sabi niya, at nakita mo isang nakatulog si Jacob. Sorry po si Jacob. Magkatunog kasi magkatunog. O, tingnan niyo po nung minsan nananalangin, nakatulog si Jacob sa kanyang paglalakbay. Dahil siyempre may proseso kung saan naglagalag si Jacob nung araw. Tingnan po ninyo, nakatulog siya sa isang bato, doon, siyempre, wala namang mga mansion, wala namang pang mga building nung araw. So, sa kanyang paglalakbay, siya nakatulog marahil sa pagod, at nakita niya ang hagdan, patungo sa langit, at sa lupa, nakita niya ang mga anghel parot parito. Sabi natin, kung ito'y bibigyan po natin ng kahulugan na ayon sa ating pananampalataya, mga kapatid, ayon lang sa ating pananampalataya, busy ang mga anghel sa paghahatid at pagdideliver ng mga sagot sa ating mga panalangin. Hallelujah! At kapag dumarating, siyempre, gawin natin ganito. At magtiyaga po tayo, be patient, huwag kang susuko, huwag kang bibigay. 10 taon na po ako nananalangin. Naku, maniwala po kayo kung alam nyo lang po yung kwento ng buhay ko. Tuwang-tuwa ako. Ay, more than 15 years. More than 15 years, mga kapatid. Dumadalangin po ako sa Diyos na sana o nawa, Panginoon, yung aking hinihiling na mayakap ko. May buhay na naman tayong nakaraan mababanggit dito. Mayakap ko yung aking anak at yung aking mga apo, mga kapatid, nangyari! Hindi ko po itinatago ang aking nakaraan. Pangit po ang aking nakaraan. Pero salamat po sa Diyos. Nagtiyaga po tayo araw-gabi. Alam po yan ng aking pamilya. Araw-gabi umiiyak ako. Lord, gusto kong makita yung aking anak. Gusto kong makita yung aking mga apo. Nangyari! Hindi po tayo sumuko, mga kapatid ko sa Panginoon. Dumating ang takdang araw na nagdiriwang ang aking puso sa sobrang kagalakan na walang sinumang magulang na walang hinangad kundi makita at mayakap ang kanyang pamilya. Nangyari, mga kapatid, more than 15 years, halos abutan ko na si Abraham sa paghihintay sa kanyang panalangin. Wala akong nagawa kundi sabihin ito sa Lord. Saksi ang buong iglesia sa nangyayari po sa buhay ko, mga kapatid. Alam po nila lahat ang kwento ng buhay ko. At wala akong nagawa kundi magpasalamat sa Lord. More than 15 years, hindi po tayo sumuko sa kapatatawag, Lord, matanda na ako, Lord. Gusto kong makita yung mga apo ko. Nangyari! Hindi ako pinagkaitan ng Diyos sa anumang bagay. Lord, sabi ko, aanin ko ang lahat ng material na ito. Meron akong hinahanap sa puso ko. Kapag tama ang motibo, maghintay ka, kapatid, sasagot ang Diyos. Inilista po natin yan. Hinahanap po kagabing notebook ko. Matagal na, 2010 pa.
Hinahanap ko, nandun po yung mga listahan, isulat natin yung mga panalangin natin at kapag sumasagot ang Diyos, check dito, check doon. Ayan yung anak ko lumabas tuloy. Ay, ayaw po yung anak ko si Andrew Espinosa po de la Rosa. Ayaw po yung anak ko na sinasabi ko po sa inyo. Thank you, anak. Ay, hallelujah. Ayan. O bigla pong lumitaw tuloy yung anak ko dyan. Ayan po yung sinasabi ko, sumagot po ang Diyos, napakatagal na panahon. Alam po nilang lahat yung kwento ng buhay po natin. At salamat sa Panginoon, salamat! Nakuha sa tiyaga ng pananalangin, mga kapatid. Lahat po tayo, sabi ko nga lahat tayo ay pinulot ng Diyos sa isang pangit na nakaraan. Pero salamat sa Diyos, ang Diyos ay nag-aayos ng mga wasak na buhay. Ang Diyos ay nag-aayos ng maraming tao, negosyo, buhay. Number 1, buhay ang mahalagang maiayos ng Panginoon. So nagsimula po tayo magsulat, mga panalangin, mga request, sinulat po natin na sinulat yan at marami mga naka-witness na po dyan. At nakita ko po mga kapatid, grabe po ang sinasagot ng Panginoon. Grabe, natsikan, 3 na lamang po ang natitira. 3 na lamang na malalaki ang natitirang ipinanalangin po natin na hinaantay po natin. Depende po kasi sa motibo. Ang Diyos po'y sumasagot, mga kapatid. So remember anytime, pray correctly at ang Diyos na po ang mag-i-initiate ng proseso spiritually. At darating tayo, makakasigaw ka sa Panginoon Diyos. Victory! Araw-araw kapag nakamit mo yung sagot ng Panginoon. Victory! Araw-araw kapag nakikita mo ang Diyos ay talagang tumutugon sa panalangin mo, makakalundag ka, makakasayaw ka sa Panginoon. At lagi tayong makakasigaw sa Panginoon ng hallelujah, salamat po sa Panginoon. Sa aklat po ng Colossus chapter 3 verse 17, ito po yung nakalagay. In everything that we do, whether we eat or drink, give it to the Lord. Ano mang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat. Sabi mo, magpasalamat tayo sa Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung kulang, mga kapatid. Nako, Diyos ko po, patawarin tayo ng Panginoon, mga kapatid, sa mga ugali po natin kung minsan, mga kapatid. Nakakalungkot. Bakit? Yung iba kapag ka tumanggap ng pagpapala, imbis na magpasalamat sa Diyos, nako po, mga kapatid, nakakalungkot talaga. Ayoko na pong magsalita pa ng ibang bagay. Marami, o kung sino man ang tatamaan po nito, talagang tinamaan, salita po ng Diyos ay magkabilay talim. Sipin mo pag nakatanggap ng biyaya, nakatanggap ng malaking halaga, hindi po sa Diyos nagpapasalamat, tatawag ng barkada, mag-iinuman, laklak dito, laklak doon, yun ang gagawin ng iba. Nakakalungkot. Hindi nag-iisip na yung pagpapala ay galing sa Diyos, mga kapatid. Tapos mag-iinuman lang. Imbis na ibigay ang kalwalatian sa Diyos, hindi po nila gagawin yan. Sabi ko nga, madalas pag sinasabi ko sa loob ng church, kapag nangangaral po tayo, halimbawa, binigyan ka ng 1 milyon ng Panginoon, saan ka unang-unang pupunta? Sagot ng iba, sa mall. Sabi ng iba, sa outing. Sabi ng iba, magbabayad ng utang kasi baon sa utang. Well, kapag sumagot ang Diyos sa iyong panalangin, ibigay mo sa Kanya ang parangal. Victory! Ibigay mo sa Kanya ang pasasalamat. Kapag ibinangon ka ng Panginoong Diyos mula sa kadustaan, mula sa kahirapan, mula sa pagkaalipin ng mga kasalanan, hirap, sakit, karamdaman, sa Diyos agad tayo unang pumunta. Huwag po kung saan-saan po tayo pumupunta, mga kapatid. At kapag tayo po'y nag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos, dapat ganito ang ating mga attitude. Pay attention to me. Pay attention to me. Yun yung kulang yung attention. Yun yung kulang, mga kapatid. Hindi tayo nagbibigay, hindi tayo nakikinig ng tama. Alam nyo kung bakit kaya maraming walang sagot sa panalangin. Isipin mo, nagsisimba, nagse-cellphone. Hindi cellphone ang kailangan sa loob ng simbahan. Salita ng Diyos, mga kapatid ko. Hallelujah!
Ingatan po natin kung bakit maraming bigo, kung bakit walang mga sagot ang ating mga panalangin, dahil nasa atin din ang pagkukulang. Kung lalapit tayo, wag lumapit tayo may pananalig at wag tayong titigil. Sasabihin nila, Pastor, pati ba naman sa trabaho, nagluluhod pa rin kami. Hindi ho, nagkakamali po tayo. Ang sabi po doon, pray in everything. Ang sabi doon, manalangin po tayo kahit anong ginagawa natin in everything. Pray without ceasing. Ibig sabihin, everything that we need to pray, mga kapatid. Huwag kang titigil. Sabi ko nga sa mga kapatiran, hanggat hindi nyo nakakamit ang sagot, huwag kayong titigil. Una, lagi kayong magpasalamat. Hebrew chapter 11:1, i-apply kaagad natin. May mga bagay na hindi natin nakikita, pero dahil sa pananampalataya, maniwala ka na ito'y darating. Wala pa sa kamay mo, ano sasabihin mo sa Lord? O yung mga walang trabaho, manalangin ka, Lord, magkakatrabaho ko. Then sabihin mo na kaagad sa Panginoon, wala pa nga sa kamay mo, pero ito na ang gawin mo. At samahan mo ng papuri sa Panginoon. Humingi ka ng magandang bagay, humingi ka ng bahay, bibigyan ka ng Lord, basta maniwala ka lang. Nawawala ang anak mo, di manalangin ka. O, di ba sinagot naman tayo ng Diyos? Sabi ko nga, Lord, napakabuti mo talaga. Hindi ko kayang tawaran yung ginagawa mo sa buhay namin ngayon. Ito'y sa simple lang. Magtiwala ka, darating. Kapag may hiningi ka, darating. Pag tumawag ka, may darating. In the name of Jesus Christ, our Lord. Maliwanag naman ng John chapter 14 at John chapter 15. Andun po yung tungkol sa panalangin, in my name, as anything. As anything. Hallelujah. As anything, mga kapatid. As anything. Hindi po nagbabago ang Diyos. As anything, mga kapatid ko. At siyempre, huwag niyong kakalimutan kapag tumatawag tayo sa panalangin sa Diyos ay sa pangalan ni Jesus, seselyuan ito ng pangalan ng Panginoong Hesus Kristo at sasabihin natin, this is our prayer in Jesus' name. Victory! Hallelujah! Yan po ang ginagawa ng Lord. Ang problema kasi sa atin, yung isa ba, kaya hindi ho binibigyan ng Lord, alam ng Lord kasi ako saan pupunta, mga kapatid. Alam ng Diyos kasi kung saan mo gagamitin yung pera mo. Kaya minsan hindi ka na pinagpapala, nakatikim ka, sinampulan ka ng Panginoon, biniyayaan ka, tapos anong ginawa mo? Kinalimutan mo na siya nung makuha mo na yung pangarap mo, mga kapatid ko. Hallelujah. Hallelujah. Ang Diyos po, mga kapatid, ay sumasagot sa dami ng problema po natin, sa dami ng pangangailangan natin, mga kapatid sa Panginoon. Ang Diyos po ay sumasagot kahit saan. And everything that we do, sabi doon, ano man ang ginagawa natin sa salita o sa gawa, kapag sumasagot ang Diyos, ibigay natin ang glory sa Diyos. Alam niyo ba kung bakit? Sabi doon sa Colossus chapter 3 verse 17. Masaya ang Diyos, uulitin ko. Mas maraming kaya pang gawin ng Diyos kapag ang Diyos ay natutuwa, mas marami pa siyang idaragdag sa lahat ng ating mga panalangin. Ang Diyos po'y may tamang proseso, hindi po ako humahawak sa proseso ng tao. Kahit paanong negatibong sinasabi, marami pong nagdi-discourage sa atin. But, hanggang sinasabi ko lang sa kanila, mind your own business. Pag marami pong nagdi-discourage sa akin, isa lang, yung sarili ko, ini-encourage ko. Sinasabi ko sa kanila, mind your own business. Trabaho ito ng Diyos, hindi nyo ito trabaho. O kayabang mo naman. Pag sinabi mo magkakaroon ka ng kotse, o kayabang mo naman. Mangyayari po yan in Jesus' name. Mangyayari po yan. Basta naniniwala ka sa Diyos, ipinaubaya ko na po sa Diyos yan. Bahala na pong Lord. Sa totoo lang, hanggang ngayon, wala pa kami sariling bahay. Ano sabi ko? Lord, darating yan. Ikaw ang nagpuproseso ng bahay na aming titirahan. Hallelujah, mga kapatid.
Wala pa nga sa paningin ko yung bahay. Sabi nga, may nagtanong sa akin, hindi ko alam, parang yung kata kahapon may nagtanong o nung isang araw. Sabi sa akin may bahay ka na ba, pastor? Sabi ko, wala pa. Paparating pa lang. Pero sinasabi ko na kay Lord yan. Lahat po tayo ay sinusubukan ng Panginoon kung magtitiwala po tayo sa salita ng Diyos. Lahat ng itinatawag natin, basta tama yung motibo. Una, balikan natin tamang Diyos ang tinatawagan. Siyempre yung Diyos na buhay, hindi Diyos na gawa ng tao, kundi Diyos na buhay. Pangalawa, naniniwala ka sa kanyang mga salita at kapag pangatlo, pag tumatawag ka sa Panginoon, ipaubaya mo na sa kanya, leave it to God. And God will take the rest, mga kapatid. Inaw kasi yung kulang sa atin. Sa mga naranasan ko po sa loob po ng panahon, naglilingkod na po tayo sa Panginoon. Naku, grabe, napakadami pong answered prayer, mga kapatid. Grabe, hallelujah. Victory! Ibang klase ang Diyos, mga kapatid. Napakadami pong sagot. I have some things to say, so take it on the way and listen to me, to me. Ay, mapapainda ka talaga di ba? Kapag sumasagot ang Panginoon. It is not easy. Ibang klase talaga. Ay ako, hindi ko ma-express yung kagalakan Binalikan ko yung panahon nagsimula po tayo maglingkod sa Diyos. Ibang klase. Mapapainda ka naman talaga Grabe talagang sa harapan ng Panginoon, mapapalundag ka, sisigaw ka sa gala. Kaya nga sabi ng awit, sumigaw sa gala. Yeah! Ang lahat ng nilalang, lahat tayo binibigyan ng Lord ng pagkakataon. Maniwala ka na ang Diyos ay may ginagawa. Maniwala ka sa bawat panalangin mo. Huwag kang titigil, huwag kang susuko. Pray without ceasing. Hindi yung pray with sisi. Mali po yun nanalangin pa ako, hindi naman pala sumagot. Ay, sorry po doon sa mga gumagawa po ng ganito, patawarin tayo ng Panginoon Diyos. Kapag tayo nagpray, magtiwala kayo, hindi yung pray, nakakapagsisi, nakapanalangin pa, ay wag po natin gagawin yun. Nanalangin tayo basta tama ang motibo, sigurado ang Diyos ay sumasagot, mga kapatid ko, hallelujah. Basta tama ang ating pananampalataya, sigurado ang Diyos ay sasagot, hallelujah. Kapag ang motibo natin ay para sa kaluwalhatian ng Diyos, tandaan nyo, bawat hinihingi natin para sa kapurihan ng Diyos, ang Diyos ay sumasagot, hallelujah. Buhay na buhay po ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Kaya kung gusto natin maranasan lang lahat ng ating mga panalangin, manalangin kang tumatayo ka sa salita ng Panginoon Diyos. Huwag kang tatayo sa sinasabi ng tao. Kung wala kang trabaho, maniwala ka magkakaroon ka ng trabaho ngayon. Sa pangalan ni Jesus. Lumakad ka, humakbang ka, lumabas ka naman ng bahay, baka naman sabi ni pastor may darating na trabaho, nag-upo ka na lang dyan. Nako, maniwala ka, baka iba dumating sa iyo dyan. Pag na may mga naman pananampalataya, wag na may parang natin ginagawang magikero ang Diyos. Ang Diyos po hindi magikero. Ang Diyos ay nakabase sa pananampalataya ng mga tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ay nako, nakakatuwa po ang umagang ito, mga kapatid. Kasi kitang-kita po natin sa mga karanasan po natin, ang dami-dami. Nako, maniwala kayo, ang dami, kahit Kristiyano. Ay nako, sumusuko na sa paglilingkod sa Panginoon. Dinaanan ko na po yan. Ay nako, nung bumaligtad po tayo sa Panginoon, grabing hirap. Ay halos, ubos, wala pong natira. Ubos kundi hininga, yun na lang ang natira. Pero salamat sa Panginoon Diyos, bumalik tayo sa salita ng Panginoon, nagtiwala tayo muli. Sabi ko nga sa Lord nung araw na tinawag niya ako, sige Lord, bahala ka na. Suko na ako, hindi ko na kaya, bahala ka na. Aba, naghimala ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah, glory to God. Amen and amen. Hallelujah. Ibang klase po ang Diyos na pinaglilingkuran natin, mga kapatid ko sa Panginoon. Tayo po'y magpasalamat, tayo po'y patuloy na tumawag. Okay, lahat sumabay po kayo sa panalangin ito na may pananampalataya. Ang Diyos ay sumasagot sa bawat tumatawag sa Kanya. Huwag pabago-bago, huwag nag-aalinlangan. Tayong lahat ay pinagpala, tinawag sa pangalan ni Kristo. Ang tumawag sa atin ay tapat, ang tumawag sa atin ay totoo, ang tumawag sa atin ay hindi nagbabago. Kaya bawat panalangin natin sigurado, aprobado, garantisado sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mayroon mang suliran, dapat lang alala. Tayo po ay manalangin na may pasasalamat, Panginoon. Marami pong salamat sa umagang ito. Muli kami magpapasalamat at anuman ang iginadalangin ng aming mga kapatid, lalo na po yung mga naririto pong nakasubaybay, yung mga taong umaasa, Panginoon, ng isang himala. Mayroong kasagutan sa may taong mga pananampalataya.
Babalikan namin ang kwento ng Biblia mula sa Genesis hanggang Revelation kung paano ka kumikilos, kung paano ka nag-iingat mga kapatid. Hallelujah sa mga buhay ng mga lingkod mo na nauna po sa amin, Panginoon. Kami po lubos na nagtitiwala po sa inyo. Gabayan mo po ninyo ang bawat panalangin ng mga taong dumadalangin po ngayon mga kapatid. Ano man ang pangangailangan nilang emosyonal, physical, financial, Panginoon, sa lahat ng mga may pangangailangan financial, maniwala ka, ang Diyos ay sumasagot. Sa mga may pangangailangan kagalingan, physical, mga may sakit karamdaman, maniwala ka, magtiwala ka, idalangin mo sa Diyos, itawag mo sa Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas, ang Diyos ay sumasagot. Hallelujah. Tayo ay kanyang Hindi bingi ang Diyos, kapatid. ay tapat. Umahakbang ka pa lang, alam na ng Panginoon ang iyong pangangailangan. Tingin sa itaas. Hindi may pagkakaila ang maraming himala ng mga taong lumapit sa Panginoong Diyos, hindi pa nagsasalita pero may pananampalataya, ay nakasusumpong na ng himala. Alalahanin natin si Pablo na nakulong at nagpuri lang sa Panginoong Diyos ng may pananampalataya, nakalag ang tanikala. Tinignan mula sa Si Pedro na nakatanikala at nababantay ng mga gwardiya dahil naniwala at nagtiwala sa panalangin ng mga kapatirang sama-samang dumadalangin para sa kanya, nakalaya si Pedro mula sa kulungan. Kung tayo ay mananalangin ng may pananampalataya, marami din sa atin ang lalaya sa mga sakit karamdaman, marami sa atin ang lalaya sa mga problema. Idulog po natin ito sa Diyos na buhay. Samahan niyo po akong tumawag sa Panginoon sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, sa Diyos amang makapangyarihan na hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Manalangin po tayo. Panginoon, anuman ang pangangailangan ng mga kapatid kong naririto, kayo ang tumutugon. Ang kailangan mo lang ay pananampalataya. Ang kailangan ay huwag kaming titigil. Ang kailangan lamang huwag kaming susuko kahit gaano kahirap ang aming mga pinagdaraanan sa buhay. Kami magpapatuloy. We will pray until something happens sa buhay po namin. Salamat po, Diyos, sa mga salita mo na nagpapatuloy, na gumagabay sa landas ng aming mga buhay upang magkaroon kami ng pag-asa, Panginoon, sapagkat sa pangalan ni Kristo, ang mga salita mo ay sapat, ang biyaya mo ay sapat, ang banal na Espiritu ay sapat, ang banal na dugo mo ay sapat, Ama. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo po sa buhay po ng bawat isa sa amin. Maraming pong salamat. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Thank you, Jesus. To God be the highest glory. Samahan niyo po akong magbigay ng papuri sa Panginoon. Glory to God. To God be the highest glory. Ang Diyos ay dapat pasalamatan. Ang Diyos ay dapat parangalan. Ang Diyos ay dapat lagi nating alalahanin araw-araw. Huwag kang titigil. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa mga pag-iingat mo ito. Salamat sa kagalingan. Salamat sa mga solusyon sa aming problema. Hallelujah. Sa mga nangihina sa pananampalataya, naririto ang Panginoon. Muli kanyang inaanyayahan. Hallelujah. Halina, lumapit ka sa Panginoon, kapatid. Itaas mo ang iyong kamay, isuko mo ang iyong buhay. Kung gusto mo makasumpong na kagalingan, saan ka man naroroon, ano man ang iyong ginagawa, tayo'y tumawag sa Panginoong Diyos. Hindi siya nagbabago, hindi marhamot ang Diyos. Hanggat ang Panginoon ay nariyan, hanggat hindi pa siya nakakabalik, may pagkakataon tayong magbalik sa Panginoon. May pagkakataon tayong tumawag. Hindi nagpapabaya ang Diyos sa mga tumatawag sa Kanya. Mahaba ang pasensya ng Panginoon sa atin. Mahal na mahal niya tayo. For God so loved the world, He gave His only Son. Whoever believes in Him with faith, ay will have everlasting life. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon. itaas, pagtawag niya ang Salamat po, dakilang Diyos, sa mga kasagutang ito sa amin po mga panalangin. Gabayan niyo po ang bawat isa. Sa lahat ng tumatawag, tinig sa itaas. walang nabibigo sa Panginoong Diyos. Gabay, tinig na mula sa Diyos. Dahil siya'y tunay. Hallelujah. Glory to God. La, 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 la. Naalala ko si Queen Esther. To God be the highest glory. Si Queen Esther, mga kapatid, ibang klase. Sapat ang kanyang kabuti. Mamamatay na lang sila sa sabingit ng kapatayan. Sumasagot po ang Diyos, mga kapatid. Masakit sa Pag nabasa natin ang kwento ni Queen Esther, nasa bingit ng kamatayan ang bayang kanyang nasasakupan. siya rin nakikinig sa Anong ginawa ni Esther? Nanalangin at nagayuno. Isang araw pag-aaralan na po natin yan, mga kapatid. tapat at banal. At kapag ang Diyos ay sumagot sa iyo, kapatid, huwag mo naman siyang kakalimutan. Ang pakinggan Pagka dininig ng Panginoon ang panalangin mo, huwag mo siyang kakalimutan. mo magpakailanman. Dinig sa Kanina po, brown out. Bago mag alas 5, brown out na. Mga alas 3:30, brown out. Lord, mula sa Diyos. may program. Papanumbalikan mo ang power supply. Itaas
itaas pagtawag niya. Salamat sa Diyos, alas 4 may power supply. Ligta ang buhay sa puso mo mapagkailanman. Kahit mga simple lang, ipagpasalamat natin sa Lord. Mong gawing gabay. Huwag tayong madaling sumuko. Huwag kang susuko kapatid. Ang daming plano ng Diyos. Maraming pong salamat sa inyo pong lahat dyan na sumusubaybay mga kapatid sa Panginoon. Ang Soto family, kay Tanay Josie Soto. Hallelujah kay Brother Reggie, kaya sa Sinagtala, salamat po sa inyong lahat dyan. Magandang umaga sa Sinagtala Furniture, kay Ate Carol, kay Ate Shirley Arosena, at sa Barrio Cocina kay Ate Carol Arosena Cortez. Magandang umaga po sa inyo. Kay Dr. Josie Pascual, magandang umaga po sa inyo lahat, at kay Dr. Susan Corpus, maraming salamat at welcome back. Kay Ate Rowena Galindo, maraming pong salamat po sa inyo dyan, at kay Ate Mariana Nathan ng Barangay Tabulac, hallelujah. Kay Ate Julie Montes, kay Jennifer Corpus, salamat po. Tingin sa itaas ang tanging mong gawin. Ay, binabalikan ko po ibang pangalan. Ina mula sa Diyos. Purihin ang Diyos kay Sister Lilibet Di Guzman Agustin. Salamat po sa inyo pong pakikinig araw-araw. Ang Diyos po ang magpapala po sa inyo pong lahat dyan. Kay Sister Melody sa Pigaw, salamat. Hallelujah, glory to God. Kay Sister Sandra Yamaguchi, kay Brother Danny, maraming salamat. To God be the highest glory. Pagpapalain po kayo ng Panginoon. Ingatan po kayo ng Diyos dyan sa inyo pong mga trabaho, sa lahat ng papasok sa eskwela, mga estudyante, mga anak ninyo. Ay panalangin ko po ay samahan ng Panginoon ang inyong mga anak. Sa mga magtatrabaho, samahan kayo ng Diyos, ingatan kayo ng Diyos ng kanyang makapangyarihang banal na Espiritu Santo. Hallelujah. Good morning, Nanay Inga. Good morning, Nanay Sinaida. Mula sa Barangay Tondodan, Nueva Ecija, San Jose, Nueva Ecija. Ingatan po tayo ng Panginoon, ha? Ingatan tayo ng Diyos. Magtiwala po kayo na ang Diyos ay sasama po sa atin kahit saan tayo pumunta, kahit saan tayo pumaroon. Ang Diyos po ay kasama po natin. Magtiwala ka mga kapatid na sinagot ng Panginoon ang iyong panalangin. Hallelujah. Salamat dun sa aking anak na si Andrew na nakita ko, nagpakita. Narinig siguro yung sinabi ko. Glory to God, glory to God, glory to God. Mayroon bang suliranin, dapat lang alalahanin na mayroong yung mga nagtatagumpay sa negosyo, lagi po kayo magpasalamat sa Lord. Dodoblehin pa yan ng Panginoon. Dodoblehin po niya yan. Ay, good morning po kay Ma'am Elizabeth Malen. Magandang araw po. At siyempre po kay Sister Martes Kasugan ng Naay Cavite. Nakakalimutan ko po isulat yung iba. Sa totoo lang po, napakadami na pong nanonood sa iba't ibang parte ng ating bansa, maging sa ibang panig ng mundo. Marami pong salamat. Pakabuti ng Panginoon Diyos. Ibang klase, magtiwala ka kapatid. Hindi ka mapapahiya. Ay, basahin nyo sa Romans chapter 10 verse 11. Hindi ka mapapahiya. Pasakit sa kalooban, hallelujah. At mag-aral po tayo palagi ng salita ng Panginoon Diyos, sapagkat ito ang magiging gabay at tanglaw ng ating buhay. Sabi nga ni David, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. At banal, tingig sa itaas pagtawag niya. Hallelujah. Tinig sa itaas. Buhay sa puso mo mapagkailanman. Tingig sa itaas ang tanging. Oy, God bless po ha. Congratulations nga po pala doon yung mga gumraduate na mga estudyante mula sa kolehiyo. Magpasalamat po kayo sa Panginoon. At pag-aralan po natin lagi magpasalamat, sapagkat dyan sa pasasalamat na yan, ang Diyos po'y naghahanda ng mga trabaho para sa inyo. Salita ang buhay sa puso mo mapagkailanman. Tingig sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Salamat din po doon sa mga kapatid po natin kay Sister Shirley Rolon na Morcilla. Nanonood po, hindi ko po alam kung ito ay nasa Australia. Kay Sister Ann Ibuen ng Zambales. Kay Pastor Bonnie ng Barangay Gimba. At kay Pastora Mary Vic de Guzman ng San Felipe, Llanera, Nueva Ecija. Sa mga kapwa lingkod po na dumaan po dyan, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Kay Pastor Romeo Barroga, marami pong salamat dyan sa mga kapatid po natin. Kay Sister Bea Bilionar,
At marami po ako ditong pangalan, po kay Lester Venus Aguinaldo. Maraming pong salamat po sa inyong lahat dyan, sa mga sumusubaybay po araw-araw sa ating pong programang pinahabangaan ng salita ng Panginoon Diyos na nagsisilbing gabay natin po sa araw-araw ng ating buhay at pagkaing espiritual. Pinagpala po ng Panginoon Diyos ang bawat isa. Salitang buhay sa puso. At syempre, kung nanalangin naman tayo, huwag natin kakalimutan ang mga pagdalo sa mga pagsamba po araw-araw, mga kapatid, sapagkat ito may maliwanag na salita ng Panginoon Diyos. Huwag mong kalilimutan ang mga pagsamba o mga pagtitipon na gaya ng ginagawa ng iba. Yung iba po kasi hindi na nagsisipag. Ito po lamang po ang sekreto sa pag-asenso ng buhay. Ang salita po ng Diyos, hindi po magiging successful ang isang tao kung wala ang salita ng Diyos. At higit sa lahat, ang pinapangarap natin buhay na walang hanggan ay makakamit lamang natin sa mga salita po ng Panginoong Diyos na makapangyarihan po sa lahat, na hindi po nagbabago. Tinig na mula sa iyo. Dahil sa tuloy sa Ay, good morning kay JM Marcelo. pakinggan. Salitang buhay sa puso mo. Ayan, nagbabasa po tayo ng mga tao pong dumaan po dito. Kaya ang mga taga Burgos, Lupao, Nueva Ecija, salamat. Maraming pong salamat dyan. Kay Pastor Amir na Masiklat ng Concepcion Tarlac, magandang umaga. Kay Nanay Dorina Escobar, salamat po ng marami. Lord to God. Binabalikan ko po yung mga pangalan po ng ibang tao dito. Kay Ate Pem Hizon na nanonood po ngayon, marami pong salamat. Glory to Jesus. Kay Brother Ruben Ramos ng Barangay Burgos, glory to God. Sikat may dalang pag-asa. Okay, magpapaalam na po ako sa inyo. Marami pong salamat at tayo po magsisimula na rin gumayak. May pasok po ang mga bata. Samahan tayo ng Panginoon Diyos. God bless po sa inyong lahat. Pinagpala ang araw na ito ng Miyerkules. At mamayang gabi po ay may gawain po tayo dito sa iglesia. Bagabay sa Good morning, Pastor Jorvin Coloma ng itaas pagdaang Victoria Tarlac. pakinggan. Salitang buhay sa Magandang umaga, Pastor Jorvin. pagkailanman. Dinig sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Bye-bye na po, bye-bye. Paalam na po sa inyong lahat. Ingatan po kayo ng Panginoon Diyos. Umasa po kayo na ang Diyos ay kasama ninyo. Sapagkat ang pangako niya, ano pangako niya? I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan o pababayaan man. At salamat din kay Sister Sharon Di Binagracia ng Zamboanga City. Napakatyaga. Kay Ate Lydia Luner, magandang umaga. Kumusta na nga inyong mga bakasyon dito sa Pilipinas? At ilang araw na lang, magbabalik na po ito, pabalik sa United Kingdom. Uban, kayang-kaya niyang wakasan. Tumawag ka at manalangin. Siya'y nakikinig sa atin. Tayo ay kanyang mahal. Dahil siya ay tapat at banal. Salamat po sa inyo pong lahat dyan. Pinagpala ang araw na ito. God bless po. Magpapaalam na po ako. Niya ang pakinggan. Paalam na po ako. Thank you po. Thank you po. Pinagpala ang araw na ito ng Miyerkules. Magkita-kita po tayo sa iglesia, sa sambahan mamayang gabi. Yung po mga taga rito sa aking lugar, mga miyembro ng iglesia, ay tinatawagan ko po ay ng pansin. Huwag po tayong maging tamad. Wala nga hindi sasagot ang Diyos sa mga taong tamad. Ang Diyos ay sumasagot sa taong masisipag. Sa itaas